Mimi! Kaagad na napatayo sa pwesto nito si Mimi nang lumabas si Hunter sa opisina niya upang tawagin ang dalaga. Yes po sir. Sa halip na magsalita, suminyas lamang siya rito na lumapit ito, saka siya muling pumasok. Baka magalit na naman anang Jubel habang nakatingin ito sa direksyon ng opisina ng binata. Hindi naman siguro, maliwanag naman ang mukha niya kanina nang dumating siya eh. Ngumiti pa nga eh, na talagang nakakapanibago. Saan naman ni Risa? Teka lang at pupunta ko muna. Nagmamadali nang naglakad si Mimi para puntahan ang boss. 3 beses muna itong kumatok sa pinto bago nito ipinihit ang doorknob at pumasok doon. Yes po sir. Cancel my meetings this afternoon. Pero sir, si Mr. Chua at Mr. Peña Vega po ang kamiting nyo ngayong araw. Importante po yun. Lalo na po ang meeting nyo po kay Sir Victor. Just do what I say, Mimi. Ako nang bahalang kumausap kay Victor. Mamaya, Anya. May importante rin kasi akong lakad ngayong tanghali. Hindi ako pwedeng hindi sumipot sa pupuntahan ko. Pero sir, biglang natigilan sa pagsasalita si Mimi nang magsalubong ang mga kilay ni Hunter. O okay po sir, Anito. Nagpakawala siya ng banayad na paghinga pagkuway muling itinuon ang paningin sa screen ng kanyang laptop. Kanina pa niya tinitingnan doon ang mga larawan ng kanyang anak na sa halip ay ang kanyang trabaho ang kanyang ginagawa. Maging ang mga sulat na ibinigay sa kanya ni Mabel kahapon ay paulit-ulit niyang binasa yun nang makauwi na siya sa bahay niya. Dinala niya pa yun sa kanyang opisina at binabasa niya rin yun kaninang umaga. Labis talagang napuno ang kaligayahan ng kanyang puso dahil dun, and he is excited to see his son. Hindi na siya makapaghintay sa tawag ni Mabel para puntahan na niya ang kanyang mag-ina. May ipag-uutos pa po ba kayo, sir? Tanong ni Mimi. Maya-maya nang hindi agad ito umalis. Saglit na nag-angat ang mukha ni Hunter upang tingnan ang dalaga. Ngumiti siya at umiling. Nothing, Mimi. Thank you, Ania. Baka nga may sakit talaga si sir. Tingnan mo nga at ngumiti na siya. Ngayon, anang isipan ni Mimi. Tatalikod na sana si Mimi upang lumabas na sa opisinang yun, pero biglang nangunot ang noo nito nang makita nito ang isang picture frame na nasa gitna ng lamesa ng binata. Isang larawan ng batang lalaki ang naroon. Kunot ang noo na napatitig din si Mimi sa binata na ngayon ay nakangiti habang nakatitig sa screen ng laptop nito. Nagtataka man dahil sa nakakapanibagong aura ng boss nila, tumalikod na lamang si Mimi at lumabas na ron. Nagmamadali namang lumapit si Risa at Jubel kay Mimi nang makita ng dalawa ang kaibigan na lumabas sa pintuan ng opisina ni Hunter. So, anong sinabi? Anang Risa, naghalit ba? Ang sabi naman ni Jubel, sabay pang tanong ng mga ito. Umiling naman si Mimi. Hindi. In fact, ngumiti siya sa akin. Sabi ko na sa'yo eh, ngumiti rin siya sa akin kanina eh. Anang Risa, bakit kaya? Ano kayang dahilan? Huwag mo nang itanong Risa, basta ang mahalaga, parang bumabalik na sa dati si Sir. Unti-unti nang nawawala ang pagsusungit niya. Saad naman ni Jubel. Naglakad si Mimi palapit sa mesa nito. May nakita rin akong picture ng bata. Nasa lamesa niya. Ewan kung tamang kutob ko, pero parehong-pareho ang mukha kay Sir. Halos sabay pang nanlaki ang mga mata ng dalawang dalaga at napalapit ulit kay Mimi. As in? Really? Sabay na tanong naman ng mga ito. Tapos panay ang ngiti niya kanina habang may tinitingnan sa laptop niya. Hala, napatuto pa sa bibig nito si Jubel. Hindi kaya anak yun ni Sir Hunter? May anak na siya? Hindi natin alam. Nagulat lamang din ako na makita ko kanina ang picture. Anang Mimi. Maya-maya ay naputol ang pag-uusap ng tatlo. Nang dumating si Jess, seryoso ang mukha ng dalaga habang parang rumarampa ang lakad nito sa pasilyo. Look who's here again. Ang Bruhilda. Nakataas ang kilay na bulong ni Jubel. Saka ito tumalikod at bumalik sa mesa nito. Nasira na naman ang araw ko, saad ni Risa at bumalik na nito sa pwesto niya. Where is Hunter? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Jess nang makalapit ito kay Mimi. Mukha ba akong tanungan ng nawawala ng gwapong nilalang? Mataray na balik na tanong ni Mimi kay Jess, saka inirapan ang dalaga at tumalikod. Napairap din naman si Jess dahil sa sinabi ni Mimi. Bumuntong hininga ito ng malalim at nagtuloy na lamang ng lakad upang tunguhin ang opisina ni Hunter.
Hi, bati nito nang pagkapasok nito sa pinto ay nakita ni Turon ang binata. Nag-angat naman ang mukha si Hunter. Jess, what are you doing here? Ngumiti ng malapad ang dalaga at naglakad palapit sa kanya. Walang paalam na humalik ito sa pisngi bago pumisto sa visitor's chair. Don't you miss me? Sa halip ay balik na tanong nito habang hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi. I miss you. Ilang araw ding hindi tayo nagkita. Saad pa nito. Where have you been, by the way? Well, I was in Canada for a few days. May biglaan kasi akong inasikaso ron. Nito. Here's may pasalubong. Pagkuha ay inabot sa binata ang dala nitong paper bag. Tinanggap naman yun ni Hunter. Thank you. Itinabi niya yon sa gilid ng kanyang lamesa. Come on, buksan mo muna para makita mo. I'm sure magugustuhan mo yan. Jess insisted. Sinunod naman ni Hunter ang sinabi ng dalaga. Binuksan niya ang paper bag. Isang itim na box ang nakita niyang laman yun. Inilabas niya yun at binuksan. Isang mamahaling relos naman ang naroon sa loob ng box. Mas lalong lumapad ang ngiti sa mga labi ni Jess habang nakatitig ito sa mukha ni Hunter. When I saw that in the store, I remembered you, so I bought it right away. Hindi ka na sana nag-abala pa, Jess, anya. At muling isinarado ang box. Ngumiti lalo ang dalaga, saka dumikwatro. It's nothing, I just want to make you happy. Thank you, anang Hunter, at inilagay niya yon sa kanyang drawer. By the way, next week na ang photoshoot niyo ni Bora. Yeah, we have already talked. He called me last night. Sagot naman nito. By the way, Hunter, can I ask you a favor? Maya-maya tanong nito. Seryosong tingin ang ibinigay ni Hunter sa dalaga. What is it? Birthday kasi ni Daddy this Sunday and I want you to come with me if you're not busy. Nito. I hope you're not. Mabilis pang dagdag nito at nagpa-cute sa binata. I don't think I can go with you, Jess. I mean, may importanteng lakad din kasi ako sa linggo. Ang nakangiting mukha ng dalaga ay biglang nagbago. Nalungkot ito habang matamang nakatitig kay Hunter. Why? Where are you going? Hindi naman agad sumagot si Hunter. Dalawang side ng ugali ni Jess ang kilala ni Hunter. Mabait ito, pero madalas naman ay ibang ugali ang ipinapakita sa maraming tao. Saksi siya kung paano ito makipag-usap o makitungo sa mga empleyado niya roon. Pero iba naman ito kapag siya ang kaharap nito. Tila kay amo at ang bait, hindi makabasag pinggan kung makipag-usap at makiharap sa kanya. At masasabi rin naman niyang kahit papano ay naging mabuti itong kaibigan sa kanya sa loob ng mahabang taon. May utang na loob din siya dito dahil sa pagliligtas nito sa kanyang buhay nang minsan ay muntika na siyang magswisa dahil sa labis na pangungulila kay Mabel. Pero magkagayon pa man, naging mabuti man itong kaibigan sa kanya. Minsan ay hindi niya ito kinakampihan lalo na kapag alam niyang ito ang nag-uumpisa ng gulo roon sa kanyang kumpanya. Kagaya na lamang sa nangyayari noong pinagtulungan ito ni Mimi, Jubel at Risa at aware naman doon ang dalaga. Alam din niyang hanggang ngayon ay may pagtingin pa rin ito sa kanya. Pero ni minsan ay hindi niya ito pinatulan. Ni minsan din ay hindi siya bumigay o nagbigay ng signal sa dalaga para umasa itong may makukuha rin ito sa kanya balang araw. She's just a friend, lalo na ngayong nagkita na ulit sila ni Mabel. Bumuntong hininga siya ng malalim at sumandal sa kanyang swivel chair. May pupuntahan lang akong importante. Hindi mo ba pwedeng ipagpaliban ang pupuntahan mo at samahan mo muna ako sa party ni Daddy? I can't. Mas importante ito, Jess. Anya, just send my greetings for your dad. Napabuntong hininga na rin ng malalim si Jess. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone na nasa tapat lang niya. Dinampot niya yon para tingnan kung sino ang nagpadala ng text message sa kanya. Nang makita niya ang pangalan doon ni Mabel, ang dalagang kanina pa lamang laman ng kanyang isipan, kaagad na sumilay ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Paalis na rin kami in 10 minutes, see you there. Iyon ang text message na pinadala sa kanya ni Mabel. Mabilis na nagtipa ang kanyang kamay upang sumagot sa dalaga. Okay, take care. Kunot ang noo ni Jess habang nakatitig ito sa binata. Who is that? Usisang tanong nito. I'm nothing, Anya. By the way, paalis na rin ako ngayon. May lakad kasi ako. Tumayo siya sa kanyang pwesto. Wait, anong Jess? Hindi mo ba ako sasamahan kumain ng lunch? I mean, hindi pa ako kumakain simula kaninang umaga. I'm sorry, Jess, but I can't go with. Mauna na ako. Saad niya at malalaki na ang kanyang hakbang na naglakad
upang lumabas na sa kanyang opisina. Iwanan niyang mag-isa roon ang dalaga. Langga, tawag ni Mabel sa kanyang anak nang lumapit siya rito. Nakaupo ito sa ibabaw ng kama nila habang nagsusuot ng sapatos. Yes po, nanay. I'm almost done, anito. Ngumiti siya at umupos na rin sa tabi nito. That's okay. You don't have to hurry. May time pa naman tayo, Anya. May gusto lang sanang ibigay si nanay para sa'yo. Kunot ang noo na nag-angat ng mukha si Sabjel at tinapunan siya ng tingin. Ano po yun, nanay? Tiningnan naman niya ang puting card na hawak-hawak niya. Pagkuway iniabot niya yon sa kanyang anak. Here, pinabibigay yan sa iyo ng tatay mo. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ng bata at napatitig sa card. Maya-maya'y umangat ang maliit nitong kamay upang tanggapin ang binibigay niya rito. Galing po ito kay tatay? Tanong nito na bigla pang nanumig ang mga mata. Tila maiiyak na ito. Tipid siyang ngumiti sa kanyang anak at tumango. Hinaplos pa niya ang pisngi nito. Yes, Langga, he gave me that card yesterday nang magkita kami. That's true. Pagkatapos nilang magkita at mag-usap ni Hunter kahapon doon sa restaurant niya, pagkatapos basahin ng binata ang mga sulat ng anak nila, ay gumawa rin ito ng sulat at ibinigay sa kanya para daw iabot niya yon kay Sabdiel. Tatay has already answered my letters to him, nanay. Muli siyang ngumiti at tumango. Maya-maya nakita niya ang mga luha nitong nag-uunahan sa pagpatak sa pisngi nito. Alam niyang dahil yun sa kaligayahan nito. Matagal na rin kasi itong naghintay at umaasa na sasagutin ni Hunter ang mga sulat nito. Naalala niya dati kapag nagbibigay ito sa kanya ng sulat para sa tatay nito, after a week or a few weeks or a month, nagtatanong na ito sa kanya kung may dumating bang sulat galing sa Pilipinas at kapag sasabihin niyang wala, lungkot ang lagi niyang nakikita sa mukha at sa mga mata nito. Kaya sinasabi niya na lamang na baka busy ang tatay nito kaya hindi magawang sumagot sa mga sulat nito and he understand her alibi. Mabilis niyang kinagat ang pangilalim niyang labi nang maramdaman niyang nag-init na rin ang sulok ng kanyang mga mata. I'm sorry if I can't answer your letter, my son. Dad was just busy with work but I read all your letters for me. Masaya ako dahil sa mga kwento mo and I, tatay is so excited to see you. I love you, son. Tahimik na lamang siyang pinagmamasdan ang anak niya na binabasa ang sulat ni Hunter para dito. Hindi na nga rin niya napigilan ang kanyang sarili at napaluhan na rin siya. Nanay, nang mag-angat ng mukha si Sabjel. Yes, Langga. Tatay said her in his letter, he loves me. Of course, Langga. Tatay loves you so much. Inabot niya ang kamay ng kanyang anak at pinalipat niya ito sa kanyang kandungan. Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi nito. Pagkuway, hinalikan niya ito sa pisngi at noo bago niyakap ng mahigpit. He really loves you so much, Langga. I'm happy, nanay. This is the first time tatay said he loves me. Yung dibdib ko po, malakas ang kaba. Lumuluhang napangiti siya dahil sa sinabi ng kanyang anak. Oo, mas lalo siyang nagigilty dahil sa mga kasinungalingan niya sa kanyang anak simula pa man. Kung sana noon pa niya sinabi kay Hunter ang tungkol kay Sabjel, sana noon pa naramdaman ng kanyang anak ang kaligayahang nararamdaman nito ngayon. Come on, kailangan na nating umalis kasi naghihintay ng tatay mo sa atin. Pupunta na po natin siya ngayon. Nang mag-angat ito ng muka at tumitig sa kanya, nangingislap na ang mga mata nito. Yes, baby, pupuntahan na natin si tatay mo ngayon. Sumilay ang malapad at matamis ng ngiti sa labi ni Sabjel. Pagkuway, mabilis na pinunasan ang mga luha sa pisngi. Hurry up, nanay, I'm excited. Nang umalis ito sa kandungan niya at ipinagpatuloy ang pagsusuot ng sapatos. Napangiti na lamang siya at tinulungan na rin ito para matapos agad at makaalis na rin sila. Paruot pa rito ang lakad ni Hunter sa loob ng restoran ni Mabel. Hindi na siya mapakali at mas lalo siyang nai-excite sa muling pagkikita nila ng kanyang anak. Siya na rin ang nagsabi kay Mabel na roon na lamang ulit sila magkita sa restoran. Ayaw niya na may maraming tao. Gusto niyang ang mag-ina lamang niya ang kanyang kasama at makikita sa mga sandaling yun. Muli siyang
Humugot ng malalim na paghinga. Saglit niya iyong inipon sa kanyang dibdib bago yun pinakawalan sa ere. Hinagod niya rin ang kanyang buhok hanggang sa kanyang bato. Maya-maya ay napatingin siya sa labas ng restoran nang makita niyang pumarada na roon ang sasakyang ginagamit ni Mabel. Mas lalong kumabog ang dibdib ni Hunter nang mula sa driver's seat ay lumabas ang dalaga. "She's really beautiful and sexy," ang unang lumabas sa bibig niya habang may matamis na ngiti sa mga labi at sinusuyod ng tingin ang dalaga. Binuksan ni Mabel ang pinto sa backseat at doon nakita niya ang kanyang anak na bumababa. Muli siyang napangiti at hindi na napigilan ang sarili na maglakad palapit sa pinto ng restoran. Hawak ni Mabel sa kamay ang anak nang maglakad na ito papasok sa restoran, pero sa may pintuan pa lamang ay nakita na nito si Hunter na nakatayo roon. Hi, nakangiting bati ni Hunter at ipinagpalipat-lipat ang tingin sa kanyang mag-ina. Si Sabdiel naman ay biglang nangunot ang noo habang nakatitig kay Hunter. Maya-maya ay tumingala ito kay Mabel. "Nanay," nasa mga mata nito ang katanungan para sa ina. Saglit na tumikhim si Mabel upang tanggalin ang bolang nakabara sa lalamunan nito habang si Hunter naman ay nakatitig lamang sa kanyang anak. Umupo si Mabel upang pantayan ang anak. Masuyo pa nitong hinaplos ang pisngi ni Sabdiel. "Langga, he is Hunter Silas Imperial." Dinig ni Hunter na saad ni Mabel sa kanyang anak. Tumingin pa sa kanya ang dalaga at tipid ng ngumiti. "Hi, he's my tatay?" "Yes, baby, siya si Tatay Hunter mo." Pinipigilan ni Hunter ang kanyang sarili na huwag munang maiyak habang hindi inaalis ang tingin sa kanyang mag-ina. Maya-maya ay 2 hakbang pa ang ginawa niya upang tuluyang makalabas ng restoran at lumuhod sa semento. "Hey buddy," anya sa anak at nangumiti. "How are you?" Ngunit hindi naman sumagot si Sabdiel, sa halip ay tumingin ito ulit sa nanay nito. Pagkatapos ay binawi ang kamay na hawak-hawak ni Mabel. "Senyor," nito. "Tatay," doon hindi na napigilan ni Hunter ang kanyang sarili na mapaluha. For the first time, he heard his son calling him tatay, kaya labis ang kaligayahan ng kanyang puso ngayon. Pagkatapos ng mahabang panahon, ito at nasa harapan na niya ngayon ang batang nagmana sa kanya, ang uniko iho nila ng babaeng pinakamamahal niya. "Can I hug and kiss you, my son?" tanong niya at umangat pa ang kanyang kamay upang palapitin sa kanya ang kanyang anak. "Tatay Hunter?" Patakbo namang lumapit sa kanya si Sabdiel. Mahigpit na yakap ang ginawa niya nang ikulong niya ito sa kanyang mga bisig. Nang maramdaman niyang pumulupot sa liig niya ang maliit nitong mga braso, muling tumulo ang kanyang mga luha. Oh God! His heart filled with so much joy in those moments. Hindi niya maipaliwanag ang kaligayahang kanyang nararamdaman sa mga sandaling yun. "My son, I love you so much. I love you. I love you, Tatay Hunter." Mariing ipinikit ni Hunter ang kanyang mga mata at ninamnam ang mga katagang yun galing sa kanyang anak. Si Mabel naman ay maluha-luha ring pinagmamasdan ang mag-ama nito. Nang magmulat ng mata si Hunter, ngumiti siya sa dalaga. "Thank you," he whispered. Matapos ang ilang sandaling yakapan, dahan-dahan at saglit na inlayo ni Hunter sa kanya ang kanyang anak upang matitigan niya ito. Ikinulong niya sa kanyang mga balad ang maliit nitong mukha. Nahilam pa rin sa luha. Pinunasan niya iyon gamit ang kanyang mga hinlalaki. "I'm happy to see you, son. You're my tatay." Natawa siya ng bahagya dahil sa sinabi nito. Tumango siya. "Yes, I'm your tatay. Why didn't you tell me when we first met that you were my dad?" Bahagya siyang bumuntong hininga at tumingin kay Mabel bago muling tiningnan ang anak. "I'm sorry, but I didn't recognize you right away, so I didn't had a chance to tell you that I was your Tatay Hunter." Pagpapaliwanag na lamang niya. Ngumiti naman si Mabel. "But believe me, my son, Tatay is happy right now. So happy, and I'm so happy too, Tatay." Umiiyak pa rin saad ni Sabdiel. "And I also received your letter that you gave to Nanay yesterday." "Really?"
Sumisinghot namang tumango ang bata. Yes po, that's why I'm so happy when I read it. Don't worry, marami pang letters ang ibibigay sa iyo si tatay. Do you like that? Yes po. Okay, I promise you. And babawi si tatay sa iyo. Magbabanding tayong dalawa. Mamamasyal tayo kahit saan mo gusto. Kakain tayo kahit saan mo gusto. Just tell me what you want and I'll do anything for you, son. Really po? Sa halip na sagutin ang anak. Kumilos si Hunter upang tumayo habang karga-karga nito ang bata. Let's go inside first, darling. Anya nang balingan niya ng tingin si Mabel. Dito na lang ako, mag-usap na muna kayo sa loob. At come on, anya at lumapit sa dalaga. Gamit ang isang braso niya, kinabig niya sa bewang si Mabel at inakay na ito papasok sa restoran. Hindi naman na ito nagprotesta sa kanya. Nagdiretso sila sa opisina ni Mabel. Doon sa mahabang sopa, pumesto silang tatlo. Kalong-kalong niya ang anak habang nasa tabi niya si Mabel. Maya-maya ay binalingan niya ng tingin ang dalaga. Thank you. Nakangiting sambit niya at hinalikan niya ito sa gilid ng labi nito. Kitang-kita niya pa sa hitsura nito ang gulat at pagkabigla dahil sa ginawa niya. She really beautiful, especially when her face turned to red. Sa isip-isip ni Hunter. Muli niya itong hinalikan sa gilid ng noo nito. Nakangiting pinagmamasdan na lamang ni Mabel ang kanyang mag-ama habang nakaupo siya sa swivel chair na naroon sa tapat ng kanyang mesa. Nasa sopa naman ang mga ito habang masayang nag-uusap. Kung ano-ano na ang pinagkukwentuhan ng mga ito, lalo na ang kanyang anak na para bang hindi maubusan ng kwento sa tatay nito. Nang ma-out of place na siya sa dalawa, kanina ay dahan-dahan na siyang umalis sa kanyang pwesto sa tabi ng binata at lumayo. Hinayaan na muna niya ang mga ito na mapagsolo at masaya naman siyang pagmasdan ang mga ito mula sa kanyang pwesto. Tatay, yes son, bakit po hindi ka sumama sa amin ni nanay papunta sa Italy? Dinig niyang tanong ni Sabjel sa tatay nito. Saglit namang tumingin sa direksyon niya si Hunter. Ilang segundong nagtama ang kanilang mga mata. Hindi niya magawang iwas ang paningin dito, pero hindi niya rin magawang magsalita. Because tatay is busy at work, sagot nito. Is your work more important than nanay and me? Dahil sa tanong na yon ng kanyang anak, napatingin siya rito. Umangat ang kanyang likod sa sandalan ng upuan niya. Bubuka pa lamang sana ang kanyang bibig para siyang sumagot sa kanyang anak, pero naunahan naman siya ni Hunter. No, of course not, son, sagot ng binata. Mas mahalaga ka pati ang nanay mo para sa akin. It's just that, bahagyang nagpakawala ng buntong hininga si Hunter at muling tumingin sa dalaga. There were just things that happened then that weren't good, so tatay couldn't follow you in nanay to Italy. Pagpapaliwanag nito sa anak. Like what po, tatay? Ngumiti naman si Hunter sa anak nito at bahagyang ginulo ang buhok. Hindi mo pa maiintindihan sa ngayon, anak. Soon, when you grow up, tatay will explain everything to you. Is that okay? Tumango naman si Sabdiel. Okay po. I love you. And I love you too po, tatay. Yumakap ito kay Hunter. And nanay loves you too. Biglang nagsalubong ang kanyang kilay nang marinig niya ang sinabi ng kanyang anak. Napatingin din siya kay Hunter. Kitang-kita niya ang nakakalokong ngiti sa mga labi ng binata nang tumingin din ito sa kanya. Alam niyang pinamulahan na naman siya ng kanyang mukha dahil ramdam niya ang pag-iinit niyon ngayon. Walang hiya naman tong anak niya. At ipapahamak pa talaga siya sa tatay nito. Bakit nito sinabing mahal niya rin ang tatay nito? Well, totoo naman yun, pero ayaw niyang sabihin yun sa binata, lalo na sa sitwasyon nila ngayon. Ano nga kasi ang malay niya kung may pamilya na rin ito, na may mahal na nga itong iba? Really? Tanong ni Hunter habang nakangiting nakatingin pa rin sa kanya. Inirapan niya ito at mabilis na nag-iwas ng tingin. Dinig niya ang mahina ngunit pagak na tawa nito dahil sa naging reaksyon niya. Mula sa gilid ng kanyang mata, kita niyang nakatingin pa rin ito sa kanya. Nang lingunin niya ito, kumindat pa ang lokong Hunter. Tigilan mo ako sa kakakindat mo, Hunter. Baka dukutin ko yung mata mo. Nanay, inaaway mo po ba si tatay? Tanong naman ng kanyang anak. Mabilis namang nagkibit balikat si Hunter at mas lalong umiti sa kanya. Muli niya itong inirapan. Huwag mo po awayin si tatay. Nanay ha, you always told me po bad.
Bad ang mang-away sa kapwa, saad pa ng bata. Napabuntong hininga na lamang ng malalim si Mabel, lalo na nung seryosong tumitig sa kanya si Hunter. Hindi niya tuloy napigilan ang kanyang sarili, kundi ipagpalipat-lipat ang tingin sa mag-ama niya. Manang-mana nga talaga sa tatay niya itong anak niya, sa itsura pa lamang ng mga ito ngayon habang nakatitig sa kanya ng seryoso. Parang dalawang Hunter at dalawang Sabdiel ang nakikita niya dito. Si Tito Stel, hindi mo naman po inaaway. You always smile when you talk to him. You are friendly po with other people. Saad pa ni Sabdiel. Biglang napalingon si Hunter sa anak nang marinig nito ang sinabi ng bata. Nagsalubong pa ang mga kilay nito.